Good day everyone. My name is Henia Monte Samperna. My topic is about Chapter 21, Second Homecoming in the Liga Filipina. So ang Chapter 21 ay tungkol sa pagbabalik ni Jose Rizal sa Pilipinas noong 1892. Ito ang kanyang pangalawang pag-uwi matapos manirahan sa ibang bansa. Alam ni Rizal na delikado ang kanyang pagbabalik dahil galit sa kanya ang mga Espanyol dahil sa kanyang mga nobelang No Limitangere at El Filibusterismo. Gayunpaman, handa siyang magsakripisyo para sa bayan. Naniwala si Rizal na ang laban para sa kalayaan at reforma ay hindi dapat gawin lamang sa Spain or sa Espanya kundi sa mismong Pilipinas. Sinabi niya na the battlefield is in the Philippines. So, ibig sabihin nito is naniniwala siya na dito sa Pilipinas dapat ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Noong December 31, 1891, sumulat si Rizal sa kanyang kaibigan na si Blumentritt. Sinabi niya na hindi na sapat ang ginagawa ng La Solidaridad sa Spain at kailangan nang magsimula ng bagong laban sa Pilipinas. Ipinakita nito na determinado si Rizal na tumulong ng direkta sa kanyang bayan. Noong June 26, 1892, dumating si Rizal sa Maynila kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Pagdating pa lamang niya, marami ng sundalo at Guardia Civil ang nagbantay sa kanya dahil itinuturing siyang papaganib ng pamahalaang Espanyol. Sinuri ang kanyang mga gamit sa Custom House at pagkatapos ay tumuloy siya sa Hotel de Oriente sa Binondo. Makikita rito na mahigpit siyang minamanmanan ng gobyerno dahil natatakot silang maimpluwensya niya ang mga Pilipino laban sa Spain. Bandang alas 4 ng hapon, pumunta si Rizal sa Malacanang upang makipagkita kay Governor General Eulogio Despojol. Nag-usap sila tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya na inuusig noon ng mga Espanyol. Pumayag si Despojol na patawarin ang ama ni Rizal, ngunit hindi ang iba niyang kamag-anak. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, binisita ni Rizal ang kanyang mga kapatid na sina Narcisa at Neneng. Ipinapakita nito na kahit abala siya sa laban para sa bayan, mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang pamilya. Noong June 27, 1892, bumiyahe si Rizal patungong Central Luzon. Binisita niya ang kanyang mga kaibigan at taga-suporta sa Bulacan, Pampanga at sa Tarlac. Mainit siyang tinanggap ng kanyang mga kaibigan dahil humahanga sila sa kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan. Habang kasama niya sila, pinag-uusapan nila ang mga problema ng mga Pilipino at ang kalagayan ng bansa sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ngunit, hindi alam ni Rizal na sinusundan pala siya ng mga Espanya ng gobyerno. Binabantayan nila ang bawat kilos niya dahil pinaghihinalaan siyang nagpapasimula ng kilosan laban sa Spain. Nang salakayin ng mga Guardia Civil ang bahay ng ilan niyang kaibigan, nakakita sila ng mga kopya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at iba pang pulyetong itinuturing nilang subversive o laban sa pamahalaan. Pagbalik ni Rizal sa Maynila noong June 28, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkikipagpulong kay Governor General Despojol. Noong June 29, muli silang nagkita at pinag-usapan ng tungkol sa pagpapatapon sa kanyang mga kapatid. Binigyan siya ng pag-asa ni Despojol ngunit wala pa ring malinaw na desisyon. Noong June 30, pinag-usapan naman nila ang plano ni Rizal na pumunta sa Borneo. Tutol si Despojol sa planong ito kaya sinabi niyang bumalik muli si Rizal sa susunod na araw. Noong July 3, muli silang nagkita at nagpasalamat si Rizal dahil inalis ang exile or parusa ng ilan niyang kapatid. Tinanong din siya ni Despojol kung gusto niyang pumunta sa Hong Kong. Makikita rito na kahit magalang ang pagkikitungo ni Rizal sa gobernador, hindi pa rin siyang lubos na pinagkakatiwalaan ng pamahalaang Espanyol. Noong gabi ng July 3, 1892, matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Despujol, dumalo si Rizal sa isang pagpupulong sa bahay ni Doroteo Ongchongco sa Tondo, Manila. Dito niya itinatag ang Liga Filipina, isa itong samahan ng mga Pilipino na may layuning pag-isahin ng buong bansa at magkaroon ng mapayapang reforma. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong sina Andres Bonifacio,
Apolinario Mabini, Diodato Arellano at Ambrosio Salvador at iba pang makabayang Pilipino. Ipinaliwanag ni Rizal na ang mga layunin ng Liga Filipina at ipinakita niya ang konstitusyon o mga batas ng organisasyon na ginawa niya sa Hong Kong. Ang pangunahing layunin ng Liga Filipina ay pagkaisahin ang buong Pilipinas, magtulungan ang mga Pilipino, protektahan ang bawat isa laban sa pang-aapi, ipagtanggol ang bayan laban sa karahasan at kawalang katarungan, at paunlarin ang edukasyon, negosyo at kabuhayan ng mga Pilipino. So, hindi layunin ni Rizal ang marahas na revolusyon. Gusto niya ng mapayapang pagbabago sa pamamagitan ng pagkakaisa at reforma. So, naghalal din sila ng mga official ng samahan na sina Ambrosio Salvador bilang Pangulo, si Diodato Arellano bilang Sekretarya, si Bonifacio Arevalo bilang Treasurer, at si Agustin de la Rosa bilang Fiskal. Ipinakita nito na organisado at seryoso ang Liga Filipina bilang kilusang makabayan. So, dito sa chapter 21, ipinapakita dito na ang katapangan at pagmamahal ni Rizal sa bayan. Kahit alam niyang delikado ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, bumalik pa rin siya upang tulungan ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng Liga Filipina, nais niyang pag-isahin ang mga Pilipino at magkaroon ng mapayapang reforma laban sa pang-aapi ng mga Espanyol. Ang chapter na ito ay naging simula ng mas malakas na damdaming makabayan na kalaunan ay humantong sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. So, yun lamang po. Maraming salamat.